Nakaupo siya sa isang courtroom sa Mississippi. Nakangiti, hindi kinakabahan, hindi natatakot. Kalmado lang, parang naghihintay lang na tawagin palabas ng klase. Hindi yung naghihintay na marinig kung habang buhay ba siyang makukulong. Kumbinsido si Carly Craig na paniniwalaan na siya ng hurado. Sinabi ng kanyang mga abogado na may sakit siya. Isang batang ang isip ay tila nawalan ng kontrol. Ipinaliwanag nila sa korte na nakaranas siya ng matinding mental breakdown at may mga boses na kumukontrol sa kanyang isipan noong kakilakilapot na araw na iyon. At sa simula mukhang umepekto ang depensa. Nakikinig ang hurado. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung posible nga bang mapagplanuhan ng isang 14 anyos ang ganitong bagay. Pagkatapos, pinaplay ng prosecutor ang isang recording at nagbago ang lahat. Ang makikita mo ngayon ay ang sandaling na pagtanto ni Carly Craig na hindi na muling paniniwalaan ng hurado ang kanyang kwento. Ang sandaling nauunawaan niyang hindi na siya makakauwi. Hindi sa araw na iyon. Hindi sa loob ng maraming dekada. Patay na ang kanyang ina. Ang kanyang stepfather ay dugo ang nakahandusay sa sahig ng kusina. At ang patunay ng totoong nangyari ay nakuna ng kamerang hindi man lang alam ni Carly na nagre-record pala. Ito ang nakakakilapot na kaso ng isang honor student na ginawang sandata ng pagpatay ang isang .357 Magnum sa loob mismo ng sarili nilang tahanan. Kung hindi mo pa naririnig ang kwentong ito noon, ihanda mo ang sarili. Dahil ang nangyari sa Brandon, Mississippi noong March 19, 2024 ay hahamon sa lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa mental health ng kabataan, planadong pagpatay at kung paanong kayang ilantad ng isang simpleng home security camera kahit ang pinakapinag-iisipang kasinungalingan. Bago natin maintindihan ang nangyari noong March 19, 2024, kailangan muna nating maintindihan kung sino si Carly Craig. Sa edad na 14, mistulang katulad siya ng ibang matagumpay na teenagers. Matalino, matiwala sa sarili at palabiro. Isang grade 10 student sa Northwest Rankin High School sa Brandon, Mississippi, kung saan nagtuturo ng math ang kanyang ina na si Ashley Smiley. Inilarawan ng mga guro si Carly bilang magalang at matalino. Ayon naman sa kanyang mga kaibigan, mabait siya, palabiro at madaling kausap. Sa panlabas na anyo, mukha siyang masaya at responsableng dalaga na may magandang kinabukasan. Ang ina ni Carly na si Ashley Smiley ay 40 years old. Isa siyang guro sa math na mahal ng kanyang mga estudyante at iginagalang ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Inilarawan siya ng mga kaibigan bilang maalaga, matiisin at lubos na dedikado kapwa sa loob ng classroom at sa bahay. Dati nang ikinasal si Ashley kay Kevin Craig, ang biolohikal na ama ni Carly. Ilang taon ding nakipaglaban si Kevin sa mga hamon sa mental health at sa paggamit ng droga. At matapos ang kanilang diporsyo, halos si Ashley na ang mag-isang nagpalaki kay Carly. Noong 2020, nagpakasal si Ashley kay Heath Smiley, isang lalaking kilala sa kanyang mahinahon at mabait na personalidad. Noong una, maayos ang samahan ni Heath at Carly. Inaalagaan siya nito, sinusuportahan at sinisikap na ipaunawa sa kanya na naiintindihan siya. Pero pagsapit ng unang bahagi ng 2024, nagbago ang mga bagay sa loob ng kanilang tahanan. Si Carly ay naging mas malamig, mas tahimik at mas mapag-isa at walang sino man ang lubos na makaintindi kung bakit. Sa panlabas, mukhang matatag at mapagmahal ang kanilang buhay pamilya. Pero sa ilalim ng larawang iyon ay may lumalaking pangamba. Isang bagay na nararamdaman ni na Ashley at Heath, ngunit hindi nila lubos na nauunawaan. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang lumitaw ang maliliit na bitak.
Nagsimulang magkaroon ng problema si Carly sa pagtulog. May mga araw na masayahin siya at aktibo, pero may mga araw ding tahimik siya, sarado ang loob at balisa. Noong una, inisip ng kanyang mga magulang na normal lang itong ugali ng isang teenager. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magmukhang mas seryoso ang lahat. Kalaunan, tumistigo si Heath na natuklasan niyang sinasaktan ni Carly ang kanyang sarili. Nakatago ang mga hiwa sa ilalim ng kanyang mga damit sa bahagi ng kanyang mga hita kung saan ulang makakakita. Mababaw ang mga sukat, pero sinadya ang mga iyon. Ginagamit ni Carly ang sakit bilang paraan ng pagharap sa mga emosyong hindi niya maipahayag. Pagkatapos, mas nakakabahalang mga sinyalis pa ang nagsimulang lumitaw. Nalaman ng kanyang mga magulang na gumagamit si Carly ng mga lihim na burner phone, nagbe-vape ng marijuana at palihim na nakikipag-usap sa isang mas nakatatandang nobyo. Para siyang may dobleng buhay, isa bilang masayahin at mahusay na estudyanteng kilala ng lahat, at isa pa bilang problemadong teenager na ikinukubli ang kanyang sakit. Kapag kinakausap siya tungkol dito, madalas nagiging defensive o galit si Carly. Ayaw niyang magbukas ng loob o pag-usapan ang totoong nangyayari. Pero sa kaibuturan, may mas komplikado siyang pinagdaraanan. Ipinaliwanag kalaunan ng therapist ni Carly na madalas niyang maramdaman na responsibilidad niya ang kaligayahan ng kanyang ina. Gusto niyang maging perpekto para kay Ashley at hindi niya matanggap ang ideyang mabibigo niya ito. Pagsapit ng December 2023, nagpasya sina Ashley at Heath na humingi ng profesional na tulong para kay Carly. Humanap sila ng therapist at noong January 2024, niresitahan si Carly ng Zoloft, isang gamot na karaniwang ginagamit para gamutin ang depression at anxiety ng mga teenagers. Sa maikling panahon, tila kumalma ang lahat. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula ng gumuho si Carly sa mga paraang hindi napapansin ng iba. Nagsimula siyang makarinig ng mga boses na wala naman talaga. Pakiramdam niya ay hindi totoo ang mundong nasa paligid niya at nagkakaroon siya ng nakakatakot na mga kaisipang hindi niya mapigilan. Isinulat niya ang mga iyon sa kanyang journal, ngunit itinago ang mga pahinang iyon. Ang journal entry na iyon ay naging napakahalaga kalaunan sa korte. May ilang naniwalang patunay iyon na totoong nahihirapan si Carly sa kanyang mental health. Ngunit may iba ring naniwalang sinadya niya iyong isulat para magkaroon ng dahilan sa kung anuman ang binapalak niyang gawin pagkatapos. Kinabukasan, bumalik si Carly sa kanyang nurse practitioner para sa medication check-up. Sinabi niyang pinaramdam ng Zoloft na manhid siya at parang disconnected. Kaya pinalitan ang kanyang reseta ng Lexapro, isa pang antidepressant. Ang pagbabagong iyon ay nangyari 6 na araw lamang bago ang pamamaril. Walang nakapansin noon, pero may kung anong nangyari sa loob ni Carly na mabilis nang umikot palabas ng kontrol. Noong March 19, 2024, nagsimula ang araw bilang isang ordinaryong Martes sa Brandon, Mississippi. Pumasok sa trabaho si Ashley Smiley sa Northwest Rankin High School, kung saan siya nagtuturo at kung saan nag-aaral ang kanyang 14 anyos na anak na si Carly Madison Gregg. Umalis din papasok sa trabaho ang kanyang asawang si Heath maya-maya pagkatapos. Bandang kalagitnaan ng umaga, may nangyaring magpapasimula sa mga kaganapan ng hapon na iyon. Isang kaibigan ni Carly na nag-aalala sa kanyang kilos ang lumapit kay Ashley sa paaralan. Sinabi nito na regular na nagve-vape ng marijuana si Carly. May mga burner phones at nakikipag-usap sa mga lalaking hindi alam ni Ashley. Ayon sa mga taong nakausap ni Ashley pagkatapos noon, hindi siya galit na galit kundi nag-aalala. Mas napapahala sa kapakanan ng kanyang anak kaysa sa mismong paglabag sa mga patakaran. Natapos ang araw sa paaralan.
Magkasamang umuwi sina Ashley at Carly sakay ng kotse. Dito na nagsimulang magkwento ang mga security camera. Bandang 3:54 ng hapon, pumasok sa garahe ang kotse ni Ashley. Bumaba silang dalawa ni Carly. Pumasok sa bahay ng magkasama at ipinasok din ang dalawang aso ng pamilya. Wala sa footage ang nagpakitang may pagtatalo o tensyon sa pagitan nila. Mahalagang maintindihan ang ayos ng bahay ng mga Smiley para maunawaan ang sumunod na nangyari. Ang garahe ay konektado sa isang maliit na laundry room na bumubukas papunta sa kusina. Sa kanan ng kusina ay ang kwarto ni Carly. Sa kaliwa naman sa dulo pa ng hallway ay ang master bedroom kung saan natutulog sina Ashley at Heath. May mga security camera sa ilang bahagi ng bahay, sa garahe, sa kusina at sa laundry room. Tuloy-tuloy ang pagre-record ng mga ito at real-time na ina-upload ang footage sa cloud. Pumunta si Ashley sa kwarto ni Carly. Makatwiran ito dahil sa mga nalaman niya sa paaralan noong araw na iyon. Hahanapin niya ang mga vape pen at marijuana cartridge upang alisin ang mga iyon sa kwarto ni Carly. Samantala, inilabas ni Carly ang mga aso sa likod bahay. Sa loob ng ilang minuto, tahimik ang lahat. Nasa kwarto ni Carly si Ashley at naghahalungkat. Nasa labas naman si Carly kasama ang mga aso. Pagkatapos, bumalik si Carly sa loob ng bahay. Sa footage, makikitang dahan-dahan siyang naglalakad sa kusina. Hindi siya nagmamadali o nagpapanik. Kumikilos siya na tila may malinaw na pakay at sumisilip patungo sa kanyang kwarto kung saan alam niyang hinahalughog ng kanyang ina ang kanyang mga gamit. Pagkatapos, lumiko siya at naglakad sa kabilang direksyon papunta sa master bedroom. Bandang 4:00 ng hapon, pumasok si Carly sa kwarto ng kanyang mga magulang at kinuha ang .357 Magnum na baril ng kanyang ina mula sa ilalim ng kutson. Itinago niya ang baril sa likod niya habang naglalakad siya sa bahay. Wala pang 1 minuto ang lumipas, bumalik si Carly sa kabilang bahagi ng bahay. Maingat na siyang naglalakad ngayon. Hawak ang kanang kamay sa likod sa isang hindi pangkaraniwang posisyon. Pagdaan niya sa may bukana ng kusina, huminto siya at sumilip sa loob para tiyaking hindi pa lumalabas ang ina sa kanyang kwarto. Pumasok si Carly sa kanyang kwarto. 3 putok ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Ashley ay tinamaan ng maraming beses sa ulo at itaas na bahagi ng katawan. Bagamat buhay pa siya ng saglit matapos ang mga putok, ang mga sugat ay naging sanhi ng kanyang kamatayan matapos lamang ang ilang minuto. Kalaunan, tumistigo ang medical examiner tungkol sa direksyon at epekto ng 3 bala. Ang unang putok ay tumama kay Ashley sa balikat. Ang ikalawa ay sa leeg. Alinman sa 2 sugat na iyon ay maaaring ikamatay niya. Ngunit ang ikatlong putok ang tuluyang pumatay sa kanya. Iyon ay pinaputok mula sa layong may mababa sa 3 talampakan, direkta sa kanyang mukha sa ibabaw lamang ng kanang mata. At pagkatapos kitilin ang buhay ng kanyang ina, gumawa si Carly Craig ng isang pakay na naging pinakakontrobersyal at pinakamasusing sinuri sa buong kaso. Kalmado siyang naglakad pabalik sa kusina at naupo. Napakahalaga ng timestamp sa security footage dito. Si Ashley ay nabaril sa pagitan ng 4:43 at 4:47 p.m. Batay sa audio analysis, hindi tumawag si Carly sa 911 hanggang 4:57 p.m. Ibig sabihin, may humigit kumulang 10 hanggang 13 minuto na mag-isa si Carly sa bahay kasama ang bangkay ng kanyang ina. Sa mga minutong iyon, hindi niya tinulungan ng kanyang ina. Hindi siya tumawag para humingi ng tulong. Sa halip, ang sumunod niyang ginawa ay naging sentro ng argumento ng prosekusyon na hindi ito psychotic break o sandali ng pansamantalang pagkapaliw.
kundi isang planado at sinadyang gawain na sinundan pa ng mga pagtatangkang pagtakpan nito at ipagpatuloy ang karahasan. Makikita sa kamera sa kusina si Carly na nakaupo sa counter. Hawak pa rin niya ang baril sa likod niya na hindi kita sa kamera. Kinuha niya ang iPhone ng kanyang ina mula sa pinag-iwanan nito sa counter. Alam ni Carly ang passcode ng kanyang ina. Ini-unlock niya ang telepono at binuksan ang messaging app. Nag-text siya kay Heath. Nagtatanong kung anong oras ito uuwi at tinawag pa niya itong honey. Sadya ang pagpili ng mga salitang iyon, honey. Honey ang tawag ni Ashley kay Heath. Nagpapanggap si Carly na ang kanyang ina ang nagtitext. Sinusubukang ipaisip kay Heath na normal ang lahat sa bahay at hikayatin nitong umuwi. Sumagot si Heath na paalis na siya sa trabaho at malamang na makakauwi siya makalipas ang halos isang oras. Nag-reply si Carly ng thumbs up emoji. Pagkatapos noon, nagsimula siyang tumawag sa kanyang mga kaibigan. Nag-FaceTime siya sa ilang tao ilang minuto matapos niyang mapatay ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanila na may nagawa siyang malaking mali, na may nagawa siyang kakilakilapot. Umiiyak siya, balisa, pero hindi lubusang wala sa sarili. Nang tanungin siya ng isang kaibigan kung dapat ba silang tumawag sa 911, sinabi ni Carly na huwag silang tumawag sa kahit sino. Sa halip, inanyayahan niya ang isang partikular na kaibigan na pumunta sa kanila. Nang dumating ang kaibigang iyon, wala itong ideya kung ano ang papasukin niya. Binuksan ni Carly ang pinto at nagtanong kung takot ba ito sa mga patay. Saka dinala ni Carly ang kaibigan sa loob at ipinakita rito ang katawan ni Ashley na nakahandusay sa sahig ng kwarto ni Carly. Nagpatotoo ang kaibigang iyon na labis siyang natakot, natigilan at hindi niya alam kung ano ang gagawin o paano ipaprocess ang nakikita niya. Pero hindi pa tapos si Carly sa pagpapaliwanag. Sinabi nito sa kanyang, 3 ang ipinutok ko sa mama ko. May 3 pa akong natitira para sa stepdad ko. Papauwi na siya ngayon. Pagkatapos, sinabi ni Carly sa kanyang kaibigan na magtago sa likod bahay. Kapag dumating si Heath, tatapusin ni Carly ang sinimulan niya. Bago dumating si Heath, may ginawa si Carly na kalaunan ay inilarawan ng mga investigador bilang lubhang nakakagimbal. Inilipat niya ang posisyon ng katawan ng kanyang ina. Inayos ang mga kamay ni Ashley sa ibabaw ng tiyan nito na para bang inihihiga ito sa kabaong. Pagkatapos, tinakpan niya ng pulang tuwalya ang mukha ng kanyang ina. Tinatabunan ang tama ng bala. At habang lumilipas ang mga minuto, may iba pang nakuha ang kamera sa kusina. Si Carly na marahang humuhuni at kumakanta habang nakahiga ang bangkay ng kanyang ina sa katabing kwarto. Umalis si Heath sa trabaho bandang 5:00 ng hapon. Nakatanggap siya ng text mula sa taong akala niya ay ang kanyang asawa na nagtatanong kung kailan siya uuwi. Mukha namang normal lang lahat. Wala siyang dahilan para maghinalang may mali. Pagdating niya sa bahay, bumaba sa sasakyan at naglakad papunta sa pintong papasok sa laundry room at sa kusina. Nang buksan niya ang pinto, naghihintay na si Carly sa kanya habang may hawak na baril. Pagkapasok niya, ilang beses siyang pinaputukan. Isa sa mga bala ay tumama sa kanya sa balikat, napakalapit sa kanyang mukha. Kahit nasasaktan, kumilos siya nang hindi nag-iisip. Dahil mas malaki at mas malakas siya, sinugod niya si Carly at sinubukang agawin ng baril upang mapigilan. Habang nag-aagawan sila, may iba pang mga putok na pumutok. Kalaunan, sinabi niya na hindi niya tiyak kung sino ang nagpaputok sa mga huling bala. At ang nasa isip lang niya noon ay maagaw ang baril kay Carly. Sa buong pangyayaring iyon, sumisigaw si Carly. Hindi nagsasalita ng anumang salita, basta sumisigaw lamang. Sinabi rin ni Heath sa kalaunan na ang tunog ng sigaw na iyon ay mabangis at nakakatakot. Lubos na naiiba sa anumang narinig niya mula kay Carly noon.
Sa huli, naagaw rin niya ang baril mula sa mga kamay nito. Sa sandaling iyon, tumakbo si Carly palabas ng backdoor at pababa ng kalsada habang hinahabol siya ng kanyang kaibigan. Si Heath na nanginginig pa sa kulat at duguan ay nagsimulang maghanap sa buong bahay ng posibleng salarin. Noong una, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Inakala niyang may ibang taong umatake kay Carly at nasinusubukan lamang nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto ni Carly. Doon niya natagpuan si Ashley. Agad niyang inabot ang kanyang telepono upang tumawag sa 911 na habang duguan pa rin siya. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang mga paramedics at mga pulis. Ang tahimik na kalye ng Ashton Way sa Brandon, Mississippi ay biglang napuno ng mga sasakyang pang-emergency. Habang ginagamot ng mga first responder si Heath at sinisecure ang bahay, nagsimula namang halugugin ng ibang mga pulis ang buong kapitbahayan upang hanapin si Carly. Tumakas siya ng naglalakad, tumalon sa mga pakod at dumaan sa mga likod bahay, kaya walang makapagsabi kung saan siya napunta. Isang deputy na nagpapatrolya sa Farmington Boulevard, ilang kanto lamang mula sa bahay ng mga Smiley, ang nakapansin sa isang batang babae na nakatayo malapit sa isang drainage ditch. Mukha siyang mas maliit kaysa sa kanyang edad, litong-lito at takot. Si Carly iyon. Itinigil ng deputy ang sasakyan at maingat siyang nilapitan. Inamin ni Carly na sangkot siya sa insidente, kaya siya ay pinusasan at isinakay sa likod ng patrol car. Habang nakaupo sa sasakyan ng pulis, paulit-ulit na itinatanong ni Carly kung ayos lang ba si Heath at kung mabubuhay ba ito sa mga tama ng bala. Kalaunan, huminto ang sasakyan upang masuri ng mga pulis ang kanyang mga kamay para sa gunshot residue test at malaman kung aling kamay ang ginamit niya sa pagpapaputok ng baril. Samantala, sa bahay, natagpuan ng mga investigador ang isang nakakagulat na eksena. Nandoon ang ebidensya sa kung saan-saan. Security footage mula sa ilang kamera, mga text message, phone records at mga pisikal na bakas na naiwan. Nang pagsamasamahin nila ang lahat, malinaw nitong ipinakita kung ano ang nangyari noong araw na yon. Pero ang hindi agad masagot ng mga investigador at siyang magiging sentro kalaunan ng paglilitis ay hindi kung ano ang nangyari, kundi kung bakit ito nangyari. Alam ng lahat kung ano ang ginawa ni Carly. Ang tunay na tanong ay kung ginawa niya ba iyon habang nasa gitna ng mental breakdown o kung lubos niyang alam ang kanyang ginagawa. Ang tanong ay bakit? At mas mahalaga, kung may legal ba siyang pananagutan sa kanyang mga ginawa. Dinala muna si Carly Madison Gregg sa isang juvenile detention facility, ngunit hindi iyon nagtagal. Dahil sa bigat ng mga sakdal at sa uri ng krimen, nagpasya ang prosecutor. Nakasuhan siya bilang isang adult. Humarap siya sa 3 kaso: first-degree murder para sa pagpatay sa kanyang ina, attempted murder para sa pamamaril kay Heath, at tampering with evidence dahil sa pagtatago ng kitchen security camera. Sa ilalim ng batas ng Mississippi, 2 lamang ang posibleng hatol para sa first-degree murder: habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol o habang buhay na pagkakakulong na walang parol. Dahil minor si Carly, hindi opsyon ang death penalty. Matagal nang nagpasya ang Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang pagbitay sa isang taong gumawa ng krimen noong siya ay minor de edad pa. Ang pagkakasuhan bilang adult ay nangangahulugang ikukulong si Carly sa facility para sa mga adult. Ngunit dahil minor pa siya, kailangan siyang ilayo sa mga adult inmates. Sa praktika, ang ibig sabihin nito ay solitary confinement. Sa sumunod na 6 na buwan mula March 2024 hanggang sa kanyang paglilitis noong September, ginugol ni Carly Gregg ang 23 hanggang 24 na oras bawat araw nang mag-isa sa isang selda. Wala siyang kontak sa ibang inmates at limitado rin ang pagkikipag-ugnayan niya sa mga gwardiya. Ang tanging regular niyang bisita ay ang kanyang mga abogado.
Napakabigat ng ganitong isolation para sa kahit sino, lalo na para sa isang 14 anyos na dating nang may pinagdadaan ng mga hamon sa mental health. Iginiit ng kanyang depensa na lalo lamang pinalala ng ganitong kondisyon ang kanyang kalakayan. Pinatitindi ang kanyang mga sintomas at nilalabag ang kanyang mga karapatan bilang minor. Ngunit nagpasya ang hukom na wala ng ibang alternatibo. Hinihingi ng batas ng Mississippi na ang mga juvenile offender na kinasuhan na bilang adult ay ilayo sa populasyon ng mga adult na bilanggo. Kung ang ibig sabihin noon ay solitary confinement, ganun na nga. Samantala, naghahanda na ang magkabilang panig para sa paglilitis at bumubuo sila ng dalawang ganap ng magkasalungat na bersyon ng kung sino si Carly Craig at kung ano ang nangyari noong March 19th. Simple ang kwento ng prosekusyon. Si Carly Craig ay isang teenager na may dobleng buhay. Gumagamit ng droga, nakikipag-usap sa mga lalaki at nagtatago ng burner phone mula sa kanyang mga magulang. Nang malaman iyon ng kanyang ina at simulang halugugin ang kanyang kwarto, gumawa si Carly ng malamig at planadong desisyon na tapusin ang buhay ng kanyang ina. Ang pagiging kalmado niya sa security footage ay nagpapakitang alam niyang may mali sa kanyang ginawa. Ang mga text message kay Heath ay nagpapakita ng pagpaplano at panlilinlang. Ang paraan ng pag-ayos sa katawan ni Ashley ay nagpapakita ng nakakabahalang kawalan ng pagsisisi. At ang tangkang saktan si Heath ay patunay na hindi ito simpleng sandali ng pagkawala ng kontrol, kundi isang maingat na plano upang saktan ng pareho niyang mga magulang. Oo, may mga pinagdadaan ng issue si Carly sa mental health. Mga bagay tulad ng anxiety, depression, at karaniwang problema ng isang teenager. Pero ayon sa prosekusyon, wala roong sapat para sabihing legal na baliw siya. Alam niya ang pagkakaiba ng tama at mali. Alam niyang mali ang manakit ng ibang tao. At ang pagtatangka niyang pagtakpan ang ginawa niya ay patunay na alam niyang labag iyon sa batas. Lubos namang iba ang salaysay ng depensa. Para sa kanila, si Carly Craig ay isang batang may malalim at seryosong karamdaman sa pag-iisip na matagal nang nagdurusa sa mga kondisyong hindi lubos na nauunawaan ng sinuman. May namamanang posibilidad daw siya sa matinding psychiatric illness mula sa kanyang biyolohikal na ama na may schizophrenia at bipolar disorder. Matagal na raw siyang nakaririnig ng mga boses, posibleng simula pa noong 9 na taong gulang siya. Nakakaranas siya ng mga intrusive thoughts na labis siyang tinatakot. Ilang taon na rin daw niyang sinasaktan ng sarili bilang paraan ng pagharap sa labis na emosyon. Pagkatapos, 6 na araw lamang bago ang pagpatay, pinalitan ang kanyang gamot mula sa Zoloft tungo sa Lexapro. Para sa isang taong may nakatagong bipolar disorder, ang ganitong pagpapalit ng gamot ay maaaring magpasimula ng manic episodes o magpalala ng psychotic symptoms. Pagsapit ng March 19, ayon sa depensa, nasa gitna si Carly ng isang ganap na psychotic break. Sa ilalim ng batas ng Mississippi, para mapawalang sala dahil sa insanity, kailangang mapatunayan ng depensa na sa mismong oras ng krimen, hindi na uunawaan ni Carly ang kalikasan at bigat ng kanyang ginawa o hindi niya alam na mali ang kanyang ginagawa. Napakataas ng pamantayang iyan. Nagiging matagumpay ang insanity defense sa mas mababa pa sa 1% ng mga kasong kriminal. Pero naniniwala ang legal team ni Carly na sapat ang kanilang ebidensya upang maabot ang pamantayang iyon. Kung magtatagumpay sila, hindi mapupunta sa bilangguan si Carly. Sa halip, ilalagak siya sa isang mental health facility para sa gamutan. At sa hinaharap, kung magiging stable siya at hindi na ituturing na panganib, maaari siyang mapalaya. Ngunit bago mangyari iyon, kailangan muna nilang kumbinsihin ang hurado. At bago pa dumating ang desisyong iyon, nag-alok muna ang prosekusyon. Noong August 2024, isang linggo bago magsimula ang paglilitis, inalok ng opisina ng District Attorney ang depensa ni Carly ng isang plea deal.
maaari siyang umamin ng 3 kaso at kapalit nito, irerekomenda ng estado ang 40 taong sentensya sa Mississippi Department of Corrections. Ang 2 pang kaso, attempted murder at tampering, ay aalisin o isasama na lamang sa sentensyang iyon. 40 taon, 40 years. Para sa isang 14 anyos, ibig sabihin nito ay hindi siya makakalaya hanggang 54 years old siya. Gugugulin niya ang lahat ng kanyang teenage years at malaking bahagi ng kanyang pagtanda sa loob ng kulungan. Pero nang dumating ang oras ng pagpapasya, may ginawa si Carly na hindi inaasahan ng karamihan. Sa edad na 14 lamang, pinili ni Carly Madison Gregg na isugal ang kanyang kapalaran sa hurado sa halip na tanggapin ang 40 years na sentensya. Sinuportahan ng kanyang mga abogado ang pasyang iyon. Naniniwala silang malakas ang kanilang depensang nakabate sa mental health at nakapag nalaman ng hurado ang kasaysayan ni Carly at narinig ang kanilang expert witness, makikita nila ito bilang kaso ng isang problemadong batang babae na nangangailangan ng tulong, hindi bilang isang taong kumilos dahil sa kalupitan. Nakaupo si Carly sa mesa ng depensa, katabi ng kanyang mga abogado. Mas mukha pa nga siyang mas bata kaysa 14. Sa buong paglilitis, madalas siyang makitang umiiyak. Tinatakpan ang kanyang mga tenga kapag mabigat ang testimonya at mukhang totoong nahihirapan sa mga ipinapakita at sinasabi sa loob ng korte. Ngunit tumating ang sandali na kinakailangang ilarawan ni Heath ang pinakamasakit na bahagi ng araw na iyon, ang pagkatagpo niya sa katawan ni Ashley sa kwarto ni Carly. Tahimik ang buong courtroom, maliban sa tunog ng pag-iyak ni Carly sa mesa ng depensa. Isa iyong mabigat at emosyonal na sandali na siyang nagtakda ng tono ng mga sumunod. Habang nagpapatuloy ang testimonya, lumipat ang sentro ng usapan mula sa kung ano ang ginawa ni Carly tungo sa kung bakit niya iyon ginawa. Ang puso ng paglilitis ay naging ang tanong tungkol sa estado ng kanyang pag-iisip noong araw ng pagpatay. Nagdala ang magkabilang panig ng mga mental health expert at bawat isa ay nagpinta ng lubhang magkaibang larawan ni Carly Craig. Tumawag ang prosekusyon ng 4 na espesyalista na sumuri sa kanya matapos siyang maaresto. Nagkakaisa silang si Carly ay isang problemadong teenager na nakikipaglaban sa anxiety, depression at self-harm pero hindi legal na baliw. Binigyang diin ng kanilang testimonya ang intensyon at kamalayan at iginiit nilang sinadya ang mga kilos ni Carly noong March 19, 2024. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa at alam niyang mali iyon. Binigyang diin ng prosekusyon ang mga sinadyang kilos ni Carly, ang pag-unlock sa cellphone ng kanyang ina, ang paggaya ng paraan ng pananalita nito sa isang mensahe at ang pag-akit sa kanyang stepfather na umuwi. Para sa kanila, mga palatandaan ito ng kalkuladong pag-iisip, hindi pagkalito. Maging ang kanyang therapist na gumagamot sa kanya bago ang pagpatay ay nagsabing hindi siya kailanman nagpakita ng mga sinyalis ng psychosis, delusion o pagiging marahas. Tinalakay rin ng kanilang mga medical expert ang kamakailang pagpapalit ng gamot niya mula sa Zoloft tungo sa Lexapro. Inamin nilang may mga posibleng side effect ang mga gamot na ito, ngunit iginiit nilang karaniwan lamang ang dosage at medikal na naaayon ang naturang pagbabago. Wala raw ebidensya ayon sa kanila na maaari itong nagdulot ng psychotic break. Pagsapit ng dulo ng paglilitis, hati ang courtroom sa dalawang magkasalungat na pananaw. Ipininta ng depensa si Carly bilang isang batang malalim ang pinagdaraan ng problema, na ang marupok na pag-iisip ng mental illness at mga side effect ng gamot. Samantala, inilarawan naman siya ng prosekusyon bilang isang kalkuladong teenager na alam ang kanyang ginagawa at isinakatuparan iyon ng may malinaw na layunin. Aling bersyon ang paniniwalaan ng hurado ang magpapasya sa natitirang bahagi ng buhay ni Carly Madison Gregg. Nag-deliberate ang hurado ng wala pang 2 oras, isang malinaw na senyales na mabilis silang nagkaisa sa kanilang pasya. Ang kanilang konklusyon,
lubusang ibinasura ang insanity defense. Sumang-ayon ang hurado sa prosekusyon na alam ni Carly ang kanyang ginagawa. Pagkatapos nito ay ang sentensya. Sa ilalim ng batas ng Mississippi, may 3 opsyon ng hurado. Habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol, habang buhay na pagkakakulong na walang parol, o ipaubaya ang desisyon sa hukom. Ang naging hatol ay habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Para sa kasong attempted murder, nakatanggap si Carly ng isa pang life sentence na sabay natatakbo sa una. Sa edad na 15 lamang, nahatulan si Carly Madison Gregg na gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng bilangguan. Magkahalo ang naging reaksyon. Naramdaman ng pamilya ni Ashley Smiley na naibigay ang hustisya, habang ang iba naman ay labis na nasaktan sa ideyang isang bata ang gugugol ng buong buhay niya sa likod ng malamig na rehas. Tahimik na umiyak si Carly habang inaakay siya ng mga deputy pabalik sa detention center kung saan siya mananatili hanggang sa mailipat sa isang adult facility. Natapos ang kaso ni Carly Craig nang walang tunay na pakiramdam ng tagumpay. Tanging ang mabigat na bakas ng isang trahedyang sumira sa isang buong pamilya. Nagsalita sa media ang ama ni Carly si Kevin Craig. Naniniwala siya na namanan ni Carly ang kanyang karamdaman at ibinigo siya ng sistema matagal pa bago nangyari ang trahedya. Nagsikap ang depensa ni Carly na maipagkaloob ang panibagong paglilitis na iginiit na may mahalagang ebidensya tungkol sa mental health na hindi pinayagang maiharap, partikular ang salaysay ni Kevin tungkol sa mga hallucination ni Carly noong bata pa ito. Ngunit ibinasura ni Judge Davey Arthur ang motion at sinabi niyang kahit patinanggap ang ebidensyang iyon, hindi pa rin magbabago ang hatol. Mula noon umapila na ang depensa sa Mississippi Court of Appeals. Bagaman bihira ang ganitong mga pagbaligtad ng desisyon, maaaring tumagal ng ilang taon ang apela ni Carly. At kahit pa ito ay mapagbigyan, ang ibig lamang sabihin nito ay panibagong paglilitis, hindi kalayaan. Sa ngayon, nananatili siya sa likod ng rehas, 15 anyos lamang at hinaharap ang habang buhay na kinabukasang hinupog nang nangyari noong siya ay 14 pa lamang. Nananatili si Carly sa isang youth correctional facility sa Pearl. Kapag tumuntong siya sa edad na 18, ililipat siya sa Central Mississippi Correctional Facility kung saan niya gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!